This podcast is a member of the OOF Podcast Network. Ang mga podcast na may OOF. Mali na nga, pinagmalaki mo pa. Mali na nga, ninonormalize mo pa. Bakit naging red flag ang isang green flag? Joke lang. Bakit mali na nagpa-fantasize ka ng ibang tao? Welcome sa The Bucket List Podcast at tatalakayin natin kung bakit mali na mag-fantasize ng ibang tao. Di ko rin gets kung bakit nahati yung opinion ng mga tao dito, which is isa lang naman talaga ang clear, which is bawal talaga mag-fantasize ng ibang tao lalo na taken ka. Para sa akin kasi it's a form of cheating na agad. Kasi bakit mo iisipin yung sarili mo sa ibang tao? Kahit na sabihin mong iniisip mo lang siya at hindi mo siya gagawin into action. Para sa akin, mali pa rin yun. Marami kasing pwedeng mangyari once na nag-start ka mag-fantasize ng ibang tao. Pwede siyang mag-lead sa unfaithfulness. Tapos, maaari ka rin magkaroon ng emotional disconnection sa partner mo. Para siyang isang bombang naghihintay sumabog, kumbaga. Kung single ka, go, di ba? Wala naman nagbabawal sa'yo yan. Sa'yo yan. Tsaka normal naman talaga siyang nararamdaman ng tao kasi na-explore nito yung mga desires natin. Tapos papalawak yung imagination. Kumbaga fantasy nga di ba? Maraming pwedeng mangyari. Kasi ikaw yung bida, ikaw yung nag-iisip niyan. Kumbaga sa context, ikaw bida kasi kwento mo yan. Kwento mo sa isip mo. Pero nagiging mali siya kapag sinishare mo or vinovocalize mo sa iba yung fantasy mo. Mas example, yung pag-share ng mga pictures daw sa group chat. Ayun, mali talaga yun kapag isa ka sa mga nangkukonsente sa mga ganong actions. Kasi yung action pa lang na kinuha mo yung photo or in-screen grab mo yung photo tapos pinakita mo sa mga friends mo para pagpantasyahan, mali agad yun. So mga nangyayari ngayon masyado kasi na-objectify yung mga babae sa mga ganito. Sila yung mga unang biktima talaga, kahit anong sabihin natin, sila talaga yung biktima dito. Kaya parang kahit simpleng pagka-upload lang ng pictures, natatakot na rin yung mga babae, which is naapektuhan yung freedom of expression nila. Kasi alam mo yun, parang wala nang safe space para sa kanila. May nakita nga ako dati na parang nag-trend siya sa Facebook, matagal na parang nagbibiruan yung mga magtotropang lalaki. Tapos parang sabi niya, nagbiro siya na, sige isasali ko dito yung nagpapantasyahan nyo Tapos isinali siya pabiro nung friend, tapos inalis agad. Tapos hindi alam nung magkakaibigan na yon na mababasa pa rin yung previous messages nila. Akala nila na kapag sinali, pag kinik, wala agad. Pero nakalusot, nakita lahat ng babae yung mga pinag-uusapan nila. So in-expose niya. Feel ko makikita niyo pa rin sa Facebook yun. Basta naalala ko yun yung ganun. Parang mali na nga yung ginagawa mo, boy. Pinagmalaki mo pa. Shinare mo pa. Saan ka nalang pupulutin yan, di ba? Tsaka kilala tayong mga Pinoy. I mean, sa culture natin, yung pagiging loyal, yung pagiging committed. Kaya sobrang red flag nitong mga ganitong topics. Imagine niyo kapag na-normalize yun. So parang dinedepensahan nyo na rin yung mga kalalakihan sa mga ginagawa nila. Malaki impact nito pag napabayaan mo yung mga taong yon. Yung attention tsaka yung emotional energy kasi napupunta sa ibang tao. So pagdating sa partner nila, nawawala yun. Kaya bawal talaga mag-fantasize. Kaya malaking role dito yung communication na kapag may mga fantasy kayo, edi ikwento nyo, i-share nyo sa partner nyo. Tapos tsaka nyo pag-usapan paano kayo mag-meet halfway sa mga desires nyo, ganon. Tsaka maganda yung mga ganong bagay, yung nakakapag-communicate kayo kasi pinapakita nyo na nire-respeto nyo yung partner nyo tsaka binavalue. Once kasi na nahuli ka na may fina-fantasize kang iba, isipin mo na lang yung mararamdaman ng partner mo. Ano na lang yung mafe-feel niya sa sarili niya kapag nalaman niya na may fina-fantasize kang iba. Malaki yung magiging epekto nito sa kanya tsaka sa relationship niyo. Alam mo yun kasi mag-uumpisa silang magkaroon ng doubt sa mga sarili nila. Iisipin nila na hindi sila enough. Siyempre, kasi nagkakaroon ka palang time or nagkakaroon palang space dyan sa utak mo na mag-fantasize ng ibang tao, which is dapat nakafocus yung attention mo dun sa partner mo. Never ko talaga magigets na kapag sinabi na lahat daw ng lalaki ay ganon. Parang, uy, huwag mo kami idamay dyan. Hindi lahat ng lalaki ganyan. At hindi nakakalalaki kapag ganyan yung ginagawa nyo. Sa tingin ko sumabog yung issue doon kay Slater kasi lumalabas doon sa podcast niya na
normal. Normal siyang gawin ng lalaki na mag-fantasize ng ibang babae as long na hindi mo ginagalaw, as long na wala kang ginagawa. Pati yung tono niya, sobrang casual niyang sinabi na kailangan mo lang sakyan kasi tropa mo. Parang dun palang mali na rin kasi pagkonsinti yun sa parang act of cheating nga, di ba? Once kasi na nilagay mo yung normal sa isang statement, parang lumalabas yun na ginagawa siya ng lahat so hindi ka dapat mabother, which is wrong. Kasi iba't iba yung panggagalingan yan eh. Pwedeng mag-fantasize ka ng ibang bagay, hindi sexual, di ba? Parang fina-fantasize mo na maging artista ka, yumaman, sumikat, etc. Kasi parang yun yung synonym din ng fantasize eh. Parang mag-envision or mag-dream something, ganun. Tsaka alam ko, nag-sorry na rin siya. Parang gumawa siya ng bagong podcast about doon. Then parang nag-sorry siya. Pero yun nga, lesson learned din sa lahat na ganun. Maganda na, hindi ko sinasabing maganda na nabash siya. Pero maganda na nangyari kasi na-open up sa tao na hindi siya normal. Nagkaroon ng discussion about it. Nagkaroon ng mga healthy conversations. Pero alam mo naman sa setup sa Pilipinas, muntik na rin siyang maano ng cancel culture. Alam mo naman na marami naghihintay lang din magkamali. Alam mo naman, kasi nga parang sinasabi ng iba na too good to be true daw yung pagiging walking green flag niya. Parang siya kasi yung peg ng kababaihan daw. Ganyan. So, parang maraming nagulat kasi sa kanya mismo nanggaling yun. So, double-edged sword talaga. Lalo na kung celebrity ka, tas kilala ka. So, take against you talaga yung mga sinasabi mo. Pero okay din yun kasi nga naturuan siya. Inadmit niya yung mistakes niya. Yun yung bottom line ng lahat ng to. Yung pagsabi lang niya ng pagiging normal. Malaki kasi yung pinagkaiba ng common and normal. Common siya, oo. Yung pag-fantasize, madaming ganun talaga dito sa atin. Pero yung normal, parang out of touch na siya masyado. Parang, uy, wait. Parang ganun. Pero kung isa ka sa mga, yun nga, nakot mo yung mga partners niya na ganun. Then sa tingin ko, kailangan niyo siyang pag-usapan and kailangan niyo mag-take ng action para maibalik yung siglan yung dalawa. Parang mag-start yun sa pag-build ng quality time. Parang mag-plan kayo ng mga activities na nai-enjoy yung dalawa. Siguro maglakad kayo sa labas. Sanayin yung naglalakad kayong dalawa. Pwede kayong magluto, ganyan. Or pwedeng magluto siya, ikaw yung kakain, ganyan. Or magkaroon ng mga movie nights para, alam mo yun, magkakaroon kayo ng communication sa isa't isa habang nanonood. Express nyo lagi yung appreciation nyo sa kanila, yung mga simpleng thank you, simpleng efforts nila sa inyo, i-appreciate mo yun. So ayun, sana maging responsableng partner kayo sa mga partners nyo kasi hindi biro yung ganon. I-evaluate nyo yung sarili nyo kapag naranasan nyo yun kasi kailangan nyong gawa ng paraan and kailangan nyong iwasan once na nag-start yung mga ganyang bagay. Depende sa tao kung paano sila magpapatawad or ano yung way ng pagpatawad nila pero forgivable naman to as long na hindi naman nagiging action. Mas madali siyang patawarin kaysa sa yung pagfa-fantasize na nadidiretso sa actions. Mas delikado yun. Sana ay natuto ang lahat sa nangyaring ito. At masaya ako na maraming gustong mag-educate, diba? Maraming tao na nako-convince na mali yung pangangatwiran nila, ganyan. Kasi future generation din natin yung magsasuffer kapag na-normalize yung ganyan, diba? So, maganda na ngayon pa lang nako-call out na and nakakaroon na ng mga discussions. For sure na mag-move on din naman yung mga tao dito. Parang tatagal lang yan ng 2 weeks or 3 weeks. Pero at least yung lesson, baon na natin siya forever kung matututo tayo doon, di ba? So ayun guys, thank you. Sobrang salamat. Sali lang kayo sa ating The Bucket List Podcast community kung gusto nyo mag-send ng mga tanong nyo doon or humingi ng payo sa mga members natin doon. And join kayo sa The Bucket List Podcast na page para naman makamustahan tayo and malaman nyo kung kailan ako nag-upload and nag-update doon. So ayun guys, thank you super. Ito ulit si Kuya Rads nagsasabing baka kaya nagkamali si Slater kasi young siya. Hintayin nyo mag-mature. Till next episode, bye!